ng Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, nung hapon na, or late in the afternoon, according to Attorney Levy Baligod, ay binawi ang naturang investigasyon or imbitasyon. Di nakakapagtaka po ito sapagkat nagpadala na ng invitation. Anong dahilan bakit binawi? Ito ang Wow Trending, isang nakakalungkot na balita at ikinagulat ng mga netizen. Ang biglaang pagbawi ng imbitasyon. Attorney Baligod kinwestiyon ang pagbawi ng imbitasyon sa Blue Ribbon Brave 18 testimony hindi natuloy ngayong Hunyo 4. Naglabas ng matinding reaksyon si Attorney Levy Baligod, Legal Counsel ng 18 dating sundalo, matapos umanong bawiin ng Senate Blue Ribbon Committee ang naunang imbitasyon sa grupong tinatawag na Brave 18 para dumalo bilang resource persons sa nakatakdang pagdinig kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects sa bansa. Sa isang social media post, sinabi ni Baligod na natanggap nila ang imbitasyon para sa pagdinig sa Hunyo 4, ngunit kalaunan ay binawi rin umano ito at direkta ng committee. Ayon pa kay Attorney Baligod na natanggap ko kahapon ang imbitasyon para sa pagdalo ng Brave 18 sa Blue Ribbon Committee sa Hunyo 4 para sa imbitasyon kaugnay sa mali-maletang ninakaw ng pera sa kaban ng bayan, ngunit binawi rin ito kagabi. Kalakip ng kanyang post sa mga dokumentong nagpapakita ng naunang liham ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbita sa 18 dating sundalo upang magsumiti ng kanilang mga affidavit at humarap sa pagdinig. Makita rin sa hiwalay na mensahe mula sa Blue Ribbon Oversight Office na ang naunang imbitasyon ay binawi umano ng direkta ni Senador Pia Cayetano bilang chairperson ng komite. Ayon sa nakasaad sa withdrawal notice, please be informed that upon the directive of the chairperson, Senador Pia Cayetano, the said invitations are hereby withdrawn. Ay pinababatid na alinsunod sa direktiba ng chairperson, Senadora Pia Is Cayetano, ang nasabing mga imbitasyon ay binawi na. Sa kanyang pahayag, iniugnay ni Baligod ang pag-atras ng imbitasyon na mas malawak na usapin na umano'y pagpigil sa imbestigasyon ng mga aligasyon sa katiwalian. Klaro na ngayon kung sino ang may ayaw maimbestigahan ang trilyones na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Binanggit din niya ang ilang mga personalidad na inaasahan sana umanong mababanggit o matatalakay sa mga pagdinig, kabilang sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amina Pangandaman at ang mga miyembro ng Brave 18. Matatandaan na naging sentro ng naunang pagdinig sa Senado ang mga aligasyong irregularidad sa flood control projects matapos lumutang ang mga apidabit at testimonya ng ilang dating sundalo na nag-aakusa ng umano'y malawakang cash delivery scheme na kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad. Sa pagbubukas ng Blue Ribbon investigasyon sa ilalim ni Senador Rodante Marcoleta, inaasahan ng sektor na mas marami pang testigo ang maaaring humarap upang ilahad ang kanilang mga nalalaman tungkol sa issue. Dahil dito, ang pag-atras ng investigasyon sa Brave 18 ay agad na naging usapin sa social media at ang hanay ng mga sumusubaybay sa kontrobersya ng investigasyon. Hindi rin itinago ni Attorney Baligod ang kanyang pangamba sa direksyon ng Senado at mga demokratikong institusyon. Sinisira ng Senado ang sarili nito dahil sa pangyayari sa loob ng institusyon at sa impluwensya sa pang-ibang sangay ng pamahalaan. Dagdag pa ni Attorney Baligod, ang pagbagsak ng majority block ay hindi lamang pagbagsak ng Senado, kundi maaaring maging pagbagsak din ito sa demokratikong institusyon sa ilalim ng mas malakas, mas maimpluwensya na Malacanang. Kinakabahan ako sa maaaring kahinatnan nito. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa tanggapan ni Senador Pia Cayetano hinggil sa anumang aligasyon na ibinabato ni Attorney Baligod kaugnay sa pag-withdraw ng investigasyon. Samantalang patuloy namang inaabangan ang publiko kung matutuloy pa rin ba ang mga susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee o kung mabibigyan ng pagkakataong humarap ang mga interesado, testigo. Inaasahang magbibigay linaw sa mga aligasyon ng katiwalian sa flood control project scam sa bansa. Komento pa ng mga netizen na para sa akin tama lang. Bakit? Unang-una, anuman ang maging resulta ng investigasyon under ni Pia at Marcoleta, babaliwalain lang yan ng ombudsman, lalo na kung ang resulta pa rin ay di panig sa kanila. Si Romualdez hanggang ngayon walang kaso, mas maigi na lumabas ang 18 Marines pag wala na sa pwesto ang mga buhaya.
Bakit kaya binawi? Di ba gusto nilang malaman kung sino-sino ang nakinabang sa perang para sana sa pagpapagawa ng flood control? Yung iba naman ang sabi nila ay hindi pa kasi memorize ang script, baka mapahiya naman si Depensor. Tagilid kasi ang majority block ngayon, baka agawin na naman ang pagiging presidente sa Senado, masayang lang ang mga testigo. Ang Saldico, nauna po silang nabigyan ng invitation kahapon. I think, nung Friday, na sila, kahapon pala, tama, I'm sorry. Kahapon, Lunes, I'm confused of the days. Ay iniimbitahan po ang 18 former soldiers na ito na tinaguriang the Brave 18 or the New Whistleblowers. Kasama po si Atty. Levy Baligod para mag-testify doon sa pagsisimula muli ng pagbubukas ng karagdagang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, nung hapon na or late in the afternoon, according to Atty. Levy Baligod, ay binawi ang naturang investigasyon or imbitasyon. Di nakakapagtaka po ito sapagkat nagpadala na ng invitation. Anong dahilan bakit binawi? Walang pagpapaliwanag po at syempre maraming haka-haka na posible ay may pressure sa mga senador, lalo na po sa Senate Blue Ribbon Committee at mga bumubuo nito. Pangalawa, ay baka may paghahanda na mas lalo pang mapagandaan ang pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee. Lalo na ngayon na minus Jinggoy Estrada and minus Senator Bato de la Rosa, 11 na lamang po ang natitira na mga majority senators. And when the plenary will be voted, or when there is a voting rather, in the plenary, deadlock po ito. 11-11. So, walang mangyayaring mga desisyon, magkakaroon po ng stalemate o kung sa larong dama, nababoy ang Senado. Nababoy nga dahil binababoy nga nila Marcos at nila Romualdez, nila Boying Rimulya at ng mga alipores ng sindikato ni Marcos. So sa larong dama, kung wala ka ng galaw at hindi ka na makakagalaw, pareho din sa kabila sa kalaban mo, nababoy ang laro. Nababoy ang Senado at binababoy talaga ang Senado, literally. So ito ngayon ang problema. Magtutuloy pa ba ang Senate Blue Ribbon Committee investigation na nakatakda sa June 4? June 4 I think is June 3 ba or June 4? Ang pagkakaalam ko, una ay June 3, Wednesday, bukas. Pero sabi nila sa June 4, Webes. Titingnan po natin kung saan ito patutungo. We can only speculate, but we cannot have yet a conclusive explanation unless magpapaliwanag sa araw na ito sila Senator Pia Cayetano. Ayan, bilang siya ang nakatalaga na pinuno o chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon. Mga kababayan, malinaw at ito po ang nakakabahala. Bagamat hindi nagdideklara ng martial law openly, si Marcos Jr., ang mga hakbang kapareho po sa panahon ng martial law, kagaya sa ginawa ng tatay niya, na kinakapon at ultimately hindi lamang kinapon kundi pinasarado ng lubusan ang Kongreso, ang House of Representatives at ang Senate, ay mukhang ito na nga ang ginagawa ni Marcos. May variation lang. Ang isa, ang House of Representatives, pinugaran ng kanilang mga alipores na mga buaya at magnanakaw na mga politiko na kontrolado nilang magpinsan at ng kanilang shadow o anino na puppet nila na si Boji D. So wala silang problema dyan. They have 257 or 260 na mga kongresista, more than enough para i-control ang House of Representatives. Isa sa bahagi ng ating Kongreso. Sa Senado, may problema sila ngayon, bagamat wala doon si Senator Bato de la Rosa physically, at wala din si Senator Jinggoy Estrada, ay majority pa rin po
ang pamunuan dahil nakuha na nila Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Pero ang plenary voting, ang numero patas. 11 ang unsihan ng mga senador, 11 ang ganon din po 11 ang doon sa majority senators. So kapag nagbotohan sa motion, resolution o mga desisyon na pinag-uusapan sa plenaryo, magkakaroon po ng deadlock o stalemate. Dahil parehong 11-11 yan, mga kababayan. Gani, mga kababayan, ito po ay isang malinaw na pananabotahe sa kalagayan ng demokrasya ng ating bayan. Nakakalungkot at sobrang nakakabahala na ganito ang sitwasyon ng ating demokrasya. Walang deklarasyon ng martial law, pero ang mga instrumento ng mga martial law ay ginagamit ni Marcos. Ang isang instrumento niya sa martial law na ngayon ay nang aabuso sa poder at kapangyarihan ng isang tinatawag na constitutional body, which is the ombudsman, yan po ay ginagamit ngayon, no? Para supilin at paluhurin ang majority members of the senators upang madidiktahan niya ang Senado. Ang kanilang ikinababahala dyan, bakit pinapatay nila ang demokrasya sa pamamagitan po ng pagpatay sa Senado ng mga mayoriya na senador para ang mananatili na lamang ay ang mga sunod-sunuran at nakatali sa ilong na mga unsihan senators nila. Ginagamit nila ang batas. Kunwari, nagsasampa ng kaso at nagpapalabas ng warrant of arrest. Alam natin na kung mayroong dapat sinampahan ng kaso at naisyuhan ng warrant of arrest, una sa lahat, si Marcos at si Romualdez, sapagkat sila naman talaga ang mga mastermind. Subalit dahil asong ulol nila at tuta si Remulla, si Boying Remulla, walang nangyayari. Instead, nagagamit pa nila ang kapangyarihan ni Remulla para magsagawa ng katarantaduhan at kabulastugan sa pagbulabog ng ating mga democratic institutions, kagaya ng ginawa nito na mabilisan pa sa superkidlat na nangyari na pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. At sa loob lamang ng 5 araw, napaaresto na si Senator Jinggoy Estrada. Super bilis sa kidlat, no? Itong katarantaduhan at kaabusuhan na ginawa nila Marcos at nila Remulla gamit ang opisina ng ombudsman. Ganon din po ang pananakot na sinasabi niya na kapag hindi pa lumuhod itong majority senators, tatanggalin din nila si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero, mga kababayan. So, kung matutuloy yan at kaya nilang gawin talaga dahil nga abusado at kasabwat na nila halos lahat ng instrumento ng Estado, ang maiiwan na lang, mag-2 ka pa sa 11, siyam. Minus Joel Villanueva, minus Chis Escudero, minus Bato de la Rosa, minus Jinggoy Estrada, siyam na lang po ang aktual na bumubuo sa dating majority senators. So sa butuhan sa plenary, talo sila. Pero hindi makukuha ang quorum kapag hindi mag-attend. Ang siyam na ito, walang mangyayari sa Senado. Magkakaroon po ng deadlock at magkakaroon po ng standstill ang Senado, sapagkat if there are 24 senators, the quorum should be 13. So kung 11 lang ang unsihan senators at siyam lang ang matitira naman sa kabila at hindi ito mag-attend ng sesyon, there will be no session to happen. Yan po ang tinitingnan natin kung may epekto ba ito sa pag-atras o pag-withdraw ng invitation to appear and testify before the Senate Blue Ribbon Committee na nangyari nga na binawi ang
imbitasyon para sa 18 former soldiers na ito, na nag-deliver ng mga marimaleta at ng mga tuni-tuniladang pera, hindi lamang kay Marcos, hindi lamang kay Romualdez, kundi sa iba't ibang mga political personalities at iilan pang mga public officials. Yan ngayon po ang tinatanong ng mga mamamayan. Dahilan ba ito na 11-11 may deadlock sa numero sa Senado, ay nag-recalibrate muna kung itutuloy pa ang pagsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation, given that there is no plenary majority number right now sa bahagi ng new majority block na pinamumunuan nila Senator Alan Peter Cayetano. Wala po tayong problema sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi po nila mapapatanggal nila Marcos at nila Romualdez, nila Rimulya si Sara Duterte, because what is needed as mandated by the Constitution, 16 votes of the senators to convict Sara Duterte on the basis of the allegations submitted in the articles of impeachment na siyang lilitisin sa impeachment court trial. They are only having right now 11 senators sa unsihan. So 5 ang kulang. Okay? Hindi na nila mapapakonvict. Pero sa plenary voting, kailangan po 12 or 13 ang boto ng new senatorial majority block para mangibabaw sila sa plenary voting. Pag sinabing plenary voting, sa mga resolusyon, sa mga investigasyon, sa mga motion, kailangan may 12 or 13 ang bilang ng majority para sila ang mangibabaw sa plenary voting. Right now, deadlock. 11 po ang majority block, 11 din po ang unsihan senators. Kaya, siguro, bigyan natin ng benefit of the doubt. Nagre-recalibrate, nag-uusap muna ang grupo ng remaining 11 majority block senators kung itutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, ano po ang mga legal implications nito sakaling harangin at magmosyon itong 11 na unsihan na senador ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa pananabutahe sa loob ng Senado. Ayan. Kasi nga po, ang pinag-aawayan ngayon ay kung matutuloy ba at magtutuloy-tuloy na ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Yan ang ikinatatakot nila Marcos at nila Romualdez. Yan po ang ikinatatakot nitong mga maleta senators at ng ilang public officials pa ni Marcos, sapagkat sasambulat po ang mga testimonya at mga pagbubunyag sakaling magtuloy-tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Kaya gano'n na lang po ang mga desperadong hakbang at garapalan at kapalan ng apog na pinaggagawa ni Marcos, kasabwat si Rimulya at ang kanyang instrumento like Philippine National Police, National Bureau of Investigation, upang durugin ang majority block ng mga senador nang sa ganon po mapagtatakpan at hindi na matutuloy pa ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Hindi po ito tungkol sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya tayo ay nagtataka, bakit nagbiglang bawi ang Senate Blue Ribbon Committee leadership sa pangunguna ng Senate Blue Ribbon Committee chairperson na si Senator Pia Cayetano. Tatlong bagay ang nakikita natin. Number one, there is now a very undeniable pressure on the subject of a possibility of a challenge sa plenary voting. Baka i-challenge itong komitiba kung ito ba ay warranted to proceed. 11-11 deadlock yan. That's number one. Number two, ay naghahanda ng panibagong legal na mga batayan kung paano makatatayo ang majority black senators at mangingibabaw sa plenary voting ng mga motion, ng reports, ng resolution
sapagkat deadlock number sila. At pangatlo, may iba pang pagbabanta na posibleng apektado o maapektuhan ang numero nila sapagkat under pressure ngayon ang dalawa pa nilang mga kasama na tinatakot ni Marcos at nila Romualdez na sasampahan ng kaso na plunder, si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. At kapag nangyari yan, alam naman natin po na may abilidad, may kakayanan itong si Marcos at si Romualdez na kasing bilis o higit na mas mabilis pa sa kidlat sa tanghaling tapat, pwede nilang may pakukulong within the week. Si Jinggoy Estrada nga, 5 days lang kulong na. Ganon din po ang posibilidad na pwedeng mangyari kay Senator Chis Escudero at kay Senator Joel Villanueva. Wala nang choice, dapat lumaban na lang sila ng tuloy-tuloy. Kaysa naman lumipat pa, papunta dito sa unsihan senators. Taong bayan na po ang maghuhusga, taong bayan na po ang maninindigan, kaya tayo ay pumupunta at nagtitipon-tipon ng mapayapa sa labas po ng kalsada dyan sa Senado upang ipakita ang napakalubha, napakaseryoso at mabigat na kaabusuhan sa poder at katarantaduhan sa kapangyarihang ginagawa ng sabwatan ni Marcos, ni Rimulya at ng mga instrumento ng gobyerno para ang natitirang check and balance to the powers of the government, which is the Senate and the other one is the Supreme Court, ay tuluyan ng maigupo at mailumpo nila Marcos. So, abangan po natin kung ano ang mangyayari kung June 3, that is Wednesday. Kung June 4, Thursday. Matutuloy ba o hindi muna matutuloy o wala nang mangyayari pa na Senate Blue Ribbon Committee investigation? Abangan po natin mga kababayan sapagkat naghihintay po ng matagal ang mga mamamayan na sana ay marinig at mapakinggan muli ang pagsasalaysay na mag-asawang Diskaya kung paano sila pinagkakitaan ng sindikato ni Marcos at Romualdez at ang mga kontraktor na kagaya nila. Paano ginamit si Adrian Bersamin ni Marcos para tagasalo ng mga malita deliveries? Paano ginamit po ang DPWH, si Saldico at ang kanyang tinaguriang 18 brave former soldiers na naging whistleblowers ngayon. Diyan tayo nagbabantay At ngayon, nakita na natin na talagang mabigat at sobrang desperado ang mga hakbang ng gobyerno ngayon ay talagang pigilan ang anumang mangyayari pa na pagpapatuloy sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi na ito makapag-imbestiga. Ngayon, depende sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, kung papayagan natin ito. Sapagkat lalo lamang lumalakas ang pagsakmal at ang pangbabalahura ni Marcos sa hiwalay at dapat malaya na uri ng institusyon sa sistema ng demokrasya, and we're talking about the Senate. Wala siyang respeto sa Senado o sa Korte Suprema. Nag-aastang diktador ang mga diskarte at maniobra ni Marcos. Walang deklarasyon ng martial law, walang tuwirang pag-amin na diktadura ang gobyerno niya, pero ganyan po ang ginagawa niya. At ang isa sa haligi at instrumento sa katarantaduhang ala diktadura na paggamit ng poder ni Marcos ay itong si Boying Rimulya. Itong NBI, itong DILG, at itong Department of Justice. Nagsama-sama sila hindi para patatagin ang demokrasya ng ating bansa, kundi lumpuin at durugin ang mga demokratikong institusyon na hindi nila nakokontrol at hindi nila napapasunod upang pagtakpan at huwag pansinin at punahin ang kanilang kabulukan at kakurakutan sa gobyerno. Pero nagbabantay ang taong bayan at nakaabang ang mamamayan. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta ninyo sa Ka Eric Celis YouTube channel, sa Jeffrey Ka Eric Celis
Facebook page na monetize na rin natin at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagmamahal at patuloy na pagtangkilik sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat at mabuhay!